Magandang umaga po muli sa mga gilo kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo ng ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mabagsamantalang organisadong simbahan o mga peking grupo ng reliyon, lalo na ang ating mga kabataan na walang muwang o malay tungkol sa mga scammer na ito. At nang sa gayon sila ay makaiwas at magkaroon ng mga balanseng karunungan at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang argumento ng utak o ang enkapalogical argument. Isang uri ng pangangatwiran na kung saan sinasabi ang utak ay ang tanging bagay lamang na umiiral o nag-i-exist. Kung wala ang utak, ang lahat ng bagay na nakikita natin o nararamdaman ay hindi umiiral o nag-i-exist. Ang isip o utak ay ang tanging bagay lamang na bumubuo ng ating realidad. Kung wala ang utak, hindi natin malalaman kung ang lahat ba ng bagay ay nag-i-exist o hindi. Sabi nga sa Solipsismo, nothing exists unless a person thinks. Ibig sabihin, kung may mansanas sa tabi mo, subalit hindi ka naman nakatingin sa mansanas, ang mansanas ay hindi umiiral o nag-i-exist dahil ang mansanas ay hindi nagre-register sa utak mo. Kaya hindi mo alam kung ang mansanas ba ay nag-i-exist o hindi hanggang hindi mo ito nakikita. Objects only exist when perceived. Isa pang halimbawa ay alam mo na ang kapatid mo kunyari ay madalas na matulog sa kabilang kwarto. Subalit hindi ka nakakasiguro kung nandun nga siya o wala hanggang hindi mo siya napupuntahan at nakikita ng pisikal. Hindi mo malalaman kung nandun nga ba siya o wala. Doon mo lang masisiguro kung ang utak mo ay personal na nakita na ang kapatid mo ay natutulog sa kwarto. Dito, ang realidad ay nangyayari lamang dahil ang utak mismo ang siyang nagpoproseso ng ating mga nakikita, naririnig, nalalasan, nararamdaman at nasisinghot. Kung wala ang utak, ang lahat na ito ay pawang hindi umiiral o nag-i-exist. Kaya, nothing exists unless a person thinks. Ngayon, noong mga sinauna, ang argumento ng realidad o existence ay nahahati sa dalawa, ang idealismo at materialismo. Ang materialismo ay isang philosophical na konsepto na nagbibigay din na ang ating realidad o ang buong sanlibutan ay gawa lamang ng mga materyales o pisikal na bagay at wala ng iba. Ang lahat ng mga bagay ay umiiral dahil gawa sila ng mga materyales at lahat ng mga events o phenomena kagaya ng isip ay maaring ipaliwanag sa pamamagitan ng mga interaksyon ng mga materyales na ito. Ang materialismo ay naniniwala rin na ang material ang pangunahing sangkap ng kalikasan at lahat ng bagay kasama na ang pag-iisip at kamalayan ay nagmumula sa mga material na interaksyon. Ang isipan ay makikita bilang isang kagagawan ng mga pisikal na proseso ng utak. Samantala, ang idealismo naman ay isang philosophical na pananaw na nagbibigay diin sa kahalagaan ng isipan o utak kaysa sa material na bagay. Ito ay nagsasaad na ang ating realidad ay mental at hindi material. Ang mundo at lahat ng bagay ay gawa-gawa lamang ng ating kaisipan. O kung hindi, ang realidad ay isang ilusyon lamang. Ang ating realidad ay pangunahing binubuo ng mga ideya, kaisipan o kamalayan. Ang panlabas ng mundo
ay nakikita lamang bilang isang paglika o konstruksyon ng ating utak. Ang lahat ng mga bagay ay umiiral lamang dahil napapansin mo lamang ang mga ito. Kung hindi mo sila napapansin, hindi sila nag-e-exist. Ang realidad ay isang mental na gawa lamang at ang material na mundo ay isang manifestasyon ng utak o isipan. Ang idealismo, materialismo, dualismo at solipsismo ay bahagi ng filosofiya ng problema ng isipan at katawan. Tawag dito ay mind-body problem. Ito ay isang philosophical na issue na sumusuri sa koneksyon ng isipan, mga mental na proseso, kamalayan at karanasan at ng ating katawan, ang physical na utak at sistema ng buong katawan. Ito ay naglalayong intindihin kung paano nag-i-interact at nakakaepekto ang mga mental states at physical states sa isa't isa. Samantala, ang dualismo naman ay nagsasaad na ang isipan at katawan ay magkahiwalay na substance o substansya. Ang isipan ay immaterial o hindi physical, habang ang katawan naman ay physical o material. Ang salitang cogito ergo sum na nangangahulugang ako'y nag-iisip sa makatuwid ako'y naririto ay ginawa ni Rene Descartes at nagpapahiwatig na ang mismong pag-iisip ay patunay na kung bakit ang tao ay nag-i-exist o umiiral. Dahil nag-iisip ang isang tao o may utak ang isang tao, kaya ang lahat ng bagay ay umiiral. Pero papakita ko sa inyo na ang konsepto nito ay mali ayon sa aking personal na pagre-research. Pag-uusapan natin ang kamalian nito sa ikatlong yugto ng ating podcast. Dahil sa mga pananaw na ating ilinahad, makikita natin na kung ang mga bagay ay nag-exist ay gawa-gawa lamang ng ating utak, ibig sabihin ang ideya ng Diyos ay isang mental na construct din. Dahil dito, ang Diyos ay isang katang-isip lamang. Siya nga pala, kung ang realidad mo ay gawa-gawa lamang ng iyong utak, ibig sabihin na ang kaligayahan at kasaganahan sa buhay ay kaya mo rin gawin o isang katuparan dahil may sarili kang isip. At ang isip mo ang gumagawa ng iyong realidad. Halimbawa, kung ang mga barkada mo ay masasama, ang buhay mo ay magiging masama rin. Kung ang mga tao naman sa paligid mo ay mabubuti, magiging mabuti rin ang realidad mo. Kung ang paligid mo ay puro paghihirap, ang nakikita mo, ang buhay mo ay magiging mahirap din. Subalit kung ikaw ay aalis sa lugar kung saan ka naghihirap, ang buhay mo ay sasagana naman kung ang lugar na pupuntahan mo ay masagana rin. Kaya ang realidad mo ay nasa sa iyo. Ang ating realidad ay kagaya rin ng isang alkansya. Kung laging pera lamang ang linalagay mo sa loob nito, pera din ang ilalabas nito. Kagaya ng buhay, kung panay negatibo lamang ang nakikita mo sa buhay mo, negatibo din ang laging lalabas sa iyong buhay. Kung nagtanim ka ng mansanas, mansanas din ang aanihin mo. Ikaw lamang ang nagkokontrol ng iyong buhay, hindi ang iyong mga kaibigan, ng iyong mga magulang o ng Diyos. Ikaw lamang gumagawa ng iyong desisyon sa buhay kung gusto mong yumaman o maghirap. Ang realidad mo ay nasa mga palad mo, sa utak mo, at hindi nasa Diyos. Sabi nga, kung ano ang itinanim mo, siya rin ang iyong aanihin. Kung gusto mo lumigaya, magtanim ka ng kaligayahan. Kung gusto mo umunlad, mag-isip ka ng mga bagay-bagay na magpapaunlad sa iyo. Ang Diyos ang humahatak sa iyo pababa dahil ang nasa isip mo lagi ay may Diyos na tutulong sa iyo. Tandaan mo na ang iyong realidad ay gawa ng iyong isip. Dito sa episode nito, pinatunayan natin kung ang pag-iral ng lahat ng bagay ay gawa-gawa lamang ng kaisipan. Ibig sabihin, ang ideya ng Diyos ay isang mental construct din. Kung ganon, ang Diyos ay isang katang-isip lamang. Ang iyong realidad ay gawa ng iyong isip. Kung gusto mong lumigaya at guminhawa, ilagay mo sa araw-araw sa isipan mo na gusto mong lumigaya at guminhawa.
Sinabi ko noon na ang podcast na ito ay binubuo para patunayan natin kung may Diyos ba o wala. Ito ay hinati natin sa 4 na kabanata o yugto. Ang teolohiya, philosophical, scientifico at teknolohiya. Sa unang yugto, ang teolohiya, inilahad ko sa inyo ang 25 ebidensya na magpapatunay kung bakit walang Diyos. Ang isang ebidensya ay tama na para magpatunay na walang Diyos. Pero binigyan ko kayo ng higit sa 25 ebidensya. Sa ikalawang yugto naman, ang filosofiya, ipinakita ko naman sa inyo paano i-prove na walang Diyos sa pamamagitan ng tamang pag-iisip o critical thinking at matalas na pangangatwiran o deductive reasoning. Dito hinayag ko ang 15 ebidensya na magpapatunay bakit walang Diyos. Sa ikatlong yugto naman, ang scientifico, ihahayag ko naman ang aking mga personal na eksperimento na magpapatunay kung bakit walang Diyos. Dito, ginamit ko ang 2 aso para mapakita lamang kung ang realidad ba natin ay totoo at hindi at kung may Diyos ba o wala. At sa ika-4 na yugto, ang teknolohiya, ipapakita ko ang aking resulta sa aking mga eksperimento na magpapahiwatig naman na ang buhay ay hindi biology, kung hindi ito ay chemistry at may halong matematika. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya naman kay Laban kung bakit walang Diyos sa pamamagitan sa pagsusuri kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan, puntahan nyo na lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa ibaba. Doon po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo. Alam ko, mga 5 o 6 lang kayo na nag-subscribe. Isa pa ay umalis. Dahil sa inyong pwede na tayo maging daan, ituwid ang mga mali, magbigay ng balanseng edukasyon, mapalawak ang tamang kaalaman at maging boses na ating adikain para mapaunlad ng ating mamayan at ang bansang Pilipinas. Karamihan sa ating mga pinag-aralan ay hiniram natin sa Amerika. Dapat naman minsan tayo maging nasyonalista at lumikha ng sariling atin, made in the Philippines. Kaya sa uli ng ating talakayan, ito po uli ang iyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo na magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Ang iyong realidad ay ikaw mismo ang gumagawa nito. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat muli sa inyong pagkikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Salamat po.